Ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ngayon ay ang running debate proposition sa programang Ang Dating Daan. Hindi raw magagawa ng Diyos lahat ng bagay. Ano pong dahilan? Magandang gabi po. Magandang gabi po, Brother Joseph. Opo. Hindi mo magagawa ng Diyos ang magsinungaling dahil ang Diyos po ay matuwid. At ang pangalawa po naman ay hindi rin ang Diyos ay hindi magagawang lumuhod sapagkat wala hong tuhod ang Diyos. Hindi pwedeng lumuhod kay Jesucristo. May huhulaan ako sa inyo. May huhulaan po ako sa inyo. Tama. Masugid kayong taga-subaybay ni Brother Eli, no? Tama po yun. Salamat po. Salamat po. Hindi raw magagawa ng Diyos lahat ng bagay. Ariel, magandang gabi. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ano po ang dahilan natin? Dahil di siya magbabago-bago yung anyo. Dahil di siya magsisinungaling. Ang Diyos ay pirmi ang anyo. Hindi siya magbabago-bago ng kanyang anyo. Yun lang po. Okay. Sige po, maraming po salamat sa inyong pagtawag. Meron akong sasabihin, kapatid na Josel. Opo. Gusto ko muna ipabasa kay kapatid na Willie yung nasa home. 42 at ang talata po ay 2 ng home. Nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang akala na mapipigil. Ayan. Ayon dyan, sabi ni Job, nalalaman niya na magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay at wala kang akala na mapipigil. Apo. Kung dyan mo hahatulan yung unang dalawang caller, paano ngayon yan? Sabi nila, hindi na magagawa ng Diyos. Aba, teka. Mukhang kaya lalong nagiging controversial si Brother Eli sa mga ganito eh. Wala kang sasabihin na hindi siya may maipapasok na magdududa ka eh. Na nasa Biblia naman, Brad Danny. Oo, at hindi pwedeng tutulan yun na valido po yung ibinibigay na parang alinlangan ni Brother Eli. Kaya Babasa kasi. Oo, kaya nakabuo yung iba kapatid na luz ng konklusyon. Alam mo kung ano? Ano? Eh, si Brother Eli ka, kahit pula, pwede puti. Yun si Brother Eli. Hindi po. Pag-usapan natin kung kayo ay may katwiran, di tutulan ninyo yung sinasabi ni Brother Eli batay sa Biblia. Tingnan natin kung sino ang may karapatang mag-angkin ng guro ng katotohanan. Isang Katoliko. Sabi niya, oo, lahat ng bagay magagawa ng Diyos. Magandang gabi po. Katoliko siya, ha? Oo, Katoliko. Magandang gabi, siya. Opo, ano po atin? Magagawa ko lahat ng bagay. Maliban lang doon sa pinapangaral nga ni Brother Eli na yung pagluhod at saka pagsisinungaling at saka yung hindi yung pagtanggap sa mga tao na nagbabalik loob, palagay ko magagawa niya lahat ng bagay. Pero parang ang ibig ang ibig sabihin ng stand ninyo, hindi rin magagawa ng Diyos lahat ng bagay. Ganun po ba? Papatak yun eh. May exception, may condition yung kanya eh, no? Parang yung sagot ninyo, oo at hindi. Ganun po ba? Medyo po. Ayan ha. Ito parehong Katoliko sila, pero magkaiba rin sila ng pananaw. Maaring iba rin ang dahilan niya. Hindi raw magagawa ng Diyos lahat ng bagay. John, magandang gabi. Magandang gabi po. O, ilang taong ka na?
12 po. 12? Bata Opo. mo naman, ha? Bakit tayo may PG? Po? Katabi mo ba yung nanay mo? Rated PG kasi kami. Sige, anong paniniwala mo? Sabi mo, hindi magagawa ng Diyos lahat ng bagay. Bakit? Kasi po, yung ano po, hindi po niya magagawa po makapagsinungaling. Tsaka po yung sa Ninibe po, binago po niya yung decision niya po doon. Di ba po? Yun lang po. Sige. Ano ba yung... yung sa Nineveh. Nagugo namin hindi niya naginuna. Okay, maraming salamat, John, ha? Kita mo naman. Oo, naniniwala. Bakit po? Siyempre, kaya ang tinawag na Diyos, di ba? Makapangyarihan sa lahat. Ako, para sa akin, hindi pa rin lahat. Mainit na usaping pampananampalataya. Ano ang masasabi mo? Paniniwala mo? Ipagtanggol mo. Magagawa ba ng Diyos ang lahat ng bagay? Nasa linya natin si Rodrigo Blanco ng Antipolo, isang born again. Oo raw, lahat ng bagay magagawa ng Diyos. Sounds familiar, the name, di ba? Mr. Blanco, magandang gabi po. Magandang gabi po. Ginoong Josel, Ginoong Soriano, magandang gabi po. Hello? Opo, on air po kayo. Born again po ako at naniniwala po ako na God is omnipotent, omnipresent, saka omniscient. Pwede ko bang depensahan itong tatlong paksayan na ito? Doon po tayo sa ating proposisyon na mag-concentrate at mag-focus, kapatid na Blanco. Lahat po ba ng Diyos, lahat ba ng bagay magagawa ng Diyos? So, unahin ko siguro yung omnipotent o walang imposible sa Diyos. Dahil yun pong paniniwala ng karamihan born again na lahat magagawa ng Diyos. Usually ang ginagamit po nilang talata yung Psalm 139. Pero mas maliwanag po yung talata sa Jeremias 32:17. Nag-declare dito si Jeremias na walang imposible sa Diyos. At kinumpirma naman po ito ng Diyos sa Jeremias 32:27. Ngayon, yung sinasabi ni Mr. Soriano na imposible daw sa Diyos na magsinungaling, tama po yon. When it comes to promises, when it comes to covenant. Dahil sumusulpot lang naman yun dun sa yung imposible sa Diyos na magsinungaling pag merong covenant o promises na sinasabi. Pero kung gusto ng Diyos durugin ang kanyang mga kaaway, pwede po siya magsinungaling. Mababasa po ito sa 1 Kings 22:23. Inutusan po ng Diyos ang mga propeta dito na magsinungaling sa hari. Lahat ng bagay. Bobby Lopez, magandang gabi po. Magandang gabi po sa mga nanonood ng dating na. Hindi. Bali po, regular viewer na po ako ng show nyo. So, may concept na po ako kung ano yung stand nyo. So, may idadagdag lang ako. Sa tingin ko po, aside from, kasi alam ko na yung concept nyo ng free will and yung mga iba pang bagay na hindi kaya gawin ng Diyos. So, may dadagdag lang po ako. Sa tingin ko po, hindi po kaya ng Diyos na baguhin ang kanyang gender. Well, kasi po, ang Diyos po, isa po siyang non-physical entity. So, nagtataka lang po kung bakit nag-a-associate tayo ng isang bagay such as gender, which is physical, to a non-physical entity. Gusto ko lang pong paki-confirm ni Brother Eli yung assumption kong yun. Okay. Sige po, maraming salamat sa tawag ninyo. Sabi naman ni Cesar Templo ng Pasig, Iglesia ni Jesucristo, oo, lahat ng bagay magagawa ng Diyos. Bang Cesar, magandang gabi po. Magandang gabi rin po sa inyong lahat dyan, saka sa mga tagapakinig po. Alam po ninyo sa akin, walang bagay na hindi magagawa ng Diyos, wala pong imposible. Ayon po sa Genesis 18:14,
bagamat imposible na po na magkaanak si Sarah, at saka si Sarah nga po ay nagkaanak sa kanyang katandaan. At doon po sa Jeremias 32:17, na wala pong bagay talaga na hindi magagawa ng Diyos. Ang totoo pa nga po niyan wala po tayong may ililihim sa Diyos, ayon sa Daniel 2:28 at saka sa Hebreo 4:12-13. Ngayon, doon po sa mga nagsasabi na ang Diyos meron siyang hindi magagawa gaya po ng pagsisinungaling, alam po natin na ang lahat ng mga bagay ay ginawa ng Diyos, na kung magagawa ng tao ay higit sa lahat na magagawa ng Diyos. Bagamat alam natin na ang kasinungalingan, ang ama ng sinungaling ay Diyos, kaya hindi maaari nating tuksuhin ng Diyos o pang gumawa ng mga bagay na gawain ng isang dyablo. Ganun po. Kaya yung pong mali lamang po ang pagkaunawa ng mga... Okay. Marami po salamat, Mr. Cesar Templo. Nilikha nito everything in earth, then kaya nila kontrolin lahat. Bakit po? Because it's the most powerful. Para sa akin siguro, merong hindi. Yung mga kasalanan ng tao hindi niya kayang gawin. Pero as in sa mga good things, kaya niya sigurong gawin lahat. At kaya niyang gawin lahat. Brother Eli, ayon po sa Biblia, sa ating proposisyon naman, magagawa po ba ng Diyos lahat ng bagay? Alam mo, no, maliligaw ang tao kung maniniwala kay Mr. Blanco. Ang sabi niya kanina, yun daw sinasabi natin hindi makapagsisinungaling ang Diyos. Magagawa raw ng Diyos yung magsinungalingan. Ginawa niya pa ang binasa niya pa, binigay niya pa referensya yung unang hari Mabuti basahin mo, kapatid na Willie, yung nasa unang hari 22. Sabi po sa 22 ng unang hari sa talatang 22. Ito po ang nakasulat sa talatang ito. At sinabi ng Panginoon sa kanya, paano? At kanyang sinabi, ako'y lalabas at magiging magdarayang espiritu sa bibig ng lahat niyang mga propeta. At kanyang sinabi, iyong dadayain siya at mananaig ka rin. Lumabas ka at gawin mong gayon. Ngayon nga, narito, inilagay ng Panginoon ang magdarayang espiritu sa bibig ng lahat ng iyong mga propetang ito. At ang Panginoon ay nagsalita ng kasamaan tungkol sa iyo. Ayan. Alam mo, sabi ni Mr. Blanco, kung natatandaan nyo kanina, kapatid na Luz, ano? Opo. Lumalabas para bang ang Diyos ang nagsinungaling dyan sa binigay niyang talata Opo, ganun kasi alam mo, kilala ko si Mr. Blanco, pangahas masyado yung tao na. Nakakadiskusyon na po yan, di ba? Oo. Santipolo. Delikado ang Pilipino pagka ang pinaniwalaan si Mr. Blanco, mapupunta sa impyerno mga tao. Opo. Kasi kung biro mo, pagbintangan mong ang Diyos ay makakapagsinungaling, at ang ginamit, yung masamang espiritu na lumabas, na ang sabi, ako'y lalabas at magiging magdarayang espiritu sa bibig ng mga propeta. Apo. At kanyang sinabi, iyong dadayain siya, at mananaig ka rin. Lumabas ka at gawin mong gayon. Narito, inilagay ng Panginoon ang magdarayang espiritu sa bibig ng lahat ng iyong mga propetang ito. Ang Panginoon nagsalita ng kasamaan tungkol sa iyo. Hindi nila tinitingnan yung konteksto sa pagkuha ng talata sa Biblia, kapatid na Luz Opo, yun nga po Kapatid na Willie, kung natatandaan mo, no? Opo. Di ba, yan yung kasaysayan ng kay Kaakab di ba? Opo. Oo. Ngayon, totoong merong mga masasamang espiritu no? Merong mga magdarayang espiritu, di ba? Opo. Pero hindi ang Diyos ang gumawa nung pagiging magdaraya ng mga espiritu na yon. Wala kang mababasa sa Biblia na ang Diyos ay gumawa ng mga magdarayang espiritu. Hindi niya ginawa yon, kapatid na Luz. Opo. Hindi niya ginawa yon. Never na gumawa siya ng masamang espiritu. Ang mga ginawa niyang espiritu, mabubuti. Pakinggan niyo sa 1:31 ng Henesis. At nakita ng Diyos ang lahat ng kaniyang nilikha. At narito, napakabuti. Nakita mo, lahat ng nilikha ng Diyos, in the general assessment,
Napakabuti. Bakit may naging masasamang espiritu? Kasi lumaban sila sa Diyos, kapatid na Willie. Opo. Gaya nung mga anghel na nagsilaban sa Diyos. Nababasa yan sa 2 Pedro 2:4 at saka sa Judas. Pakibasa. Ito po sinasabi sa 2 Pedro 2:4, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala ang mga yaon. Yung mga anghel espiritu yan, kapatid na Willie, no? Opo. Yan nga ang mga naging espiritu ng mga demonyo di ba? Opo. Ngayon, kung meron mang pinayagan ang Diyos na mga masasamang espiritong lumagay sa bibig ng mga masasamang propeta, natural lang yun Yung masama, dun talaga ukol yun sa masama. Ayaw nilang bumuti. Pati yung mga tao na naniniwala sa mga propetang yan, pinabayaan na ng Diyos. Kasi ayaw nila ng mabuti, ayaw nila ng totoo. Pati naman yung mga propeta, gano'n na rin. Hawa-hawa na sila. Kasi alam mo, sumama talaga yung Israel, kapatid na Josel, kapatid na Willie, di ba? Opo. Kaya kung ayaw nila nung mabuti, pinabayaan sila ng Diyos. Pati nga mga propeta, may mga espiritong mandaraya sa kanilang mga bibig. Ang kanilang mga inihuhula, maling mga hula. Namabasa yan, kapatid na Willie, pakibasa. Opo, ganito po ang sinasabi dito naman po sa aklat ng Jeremias. Ito po ang sinasabi sa 23 at ang talata naman po ay 30. Kaya't narito ako'y laban sa mga propeta, sabi ng Panginoon, na ninanakaw ng bawat isa ang aking mga salita sa kanyang kapwa. Narito, ako'y laban sa kanila na nanghuhula ng mga sinungaling na panaginip, sabi ng Panginoon, at sinasaysay at inililigaw ang aking bayan sa pamamagitan ng kanilang mga kasinungalingan. Sa Diyos ba yung kasinungalingan na yun? Kanila, sabi ng Diyos. At kaya sila talaga binigyan na ng espiritong masama dahil talagang ayaw nila ng mabuti. Yan ang sinasabi ni Pablo naman sa 2 Tesalonica, kapatid na Willie. Sabi po sa 2 at 11, at dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Bakit? Upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Ayun. Kaya pala naman pinabayaan na sila ng Diyos sa kasinungalingan. Ayaw nila ng katotohanan Ganun ang Diyos Kung ano gusto mo, dahil may free will ka, ayaw mo sa totoo di pababayaan ka niya na sa kasinungalingan. Lalagyan ka na ng propetang sinungaling. Yan ang dapat makita, di ba? Yung propeta lalagyan naman ng magdarayang espiritu sa bibig. Pero Mr. Blanco, huwag mong paratangan ng Diyos ang pinanggalingan ng kasinungalingan na yan. Ang sabi ng Biblia, kayo'y sa inyong amang Diablo. Siya'y isang sinungaling at ama nito. Ang sa Diablo galing yang kasinungalingan. Pero para sabihin mo, ang Diyos gagawin yan, never. Maliwanag ang sabi ni Pablo, sa Tito 1:2. Pakinggan niyo, lagay niyo sa screen. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Buhat pa pala ng panahong walang hanggan, di na nagsisinungaling at hindi makapagsisinungaling ang Diyos, kapatid na Diyos. Kaya nga tayong mga tao, makakaasa tayo sa pangako ng Diyos kasi hindi siya pwedeng magsinungaling Tama po yun. Makakapagtiwala tayo sa Kanya because hindi rin naman niya pwedeng baguhin yung kanyang sarili, kapatid na Luz. Na maging masama siya. Hindi pwede yun. Pakinggan nyo sa Santiago 1:17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Ayan, hindi magbabago ang Diyos. Tapat siya, kapatid na Luz. Hindi siya magsisinungaling. Hindi siya magbabago. Siya hindi nagsasalita ng kasinungalingan. Lagi siyang tapat. Ayan, ngayon, therefore, ang ating paniniwala at konklusyon, hindi lahat ng bagay magagawa ng Diyos.
Hindi nga siya pwedeng magsinungaling eh. Ngayon, merong nagsabi kanina, pag sinabi ikang bagay, nakikita yan, nahahawakan. Akala niya pala yung tinatawag na thing, ano? Apo. Yung material things lang. Hindi ganon. Ang sabi sa Kolosas, may bagay na hindi nakikita. Pakinggan niya sa Kolosas. Sa 1:16, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita. Meron palang bagay na hindi nakikita, kapatid na Willie, ano? Apo. Kaya mali yung paniwala ng isa nating caller na pag sinabing bagay daw, nakikita. Nahihipo, hindi. Meron pong bagay na hindi nakikita at merong bagay na ang tawag ng Biblia ay bagay pero gawain, kapatid na Luz, ano? Ito po, sa isang talata ng 8 ng Roma, pakinggan nyo sinasabi sa 34. 8:34 po ng Roma. Ito po ang nakasulat. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay. 35. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Meron ba? Ang kapigatian? Hindi. O ang kahapisan? Hindi rin. O ang pag-uusig? Etc. Hindi. O, sa 37. Hindi. Kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan. Ayan, yan sa salita na yan, kapatid na Luz, makikita mo ginagamit yung salitang bagay sa pangyayaring kasalukuyan at mga bagay na pangyayari sa darating. Opo. Nagpapakita yan ng time element di ba? Kahit mga bagay sa kasalukuyan, the current happenings, at kahit mga bagay sa darating, ibig sabihin yung bagay dyan, bagay na mangyayari. Alam mo, hindi mangyayaring ang Diyos ay magsinungaling Bagay yun, bagay, kapatid na Luz. Sa kasalukuyan, nung nakaraan, hindi nagsisinungaling ang Diyos. At sa inaharap, hindi rin siya makapagsisinungaling. Bagay sa darating yun. Hindi siya makapagsisinungaling. Bagay din ang tawag ng Biblia ron, no, kapatid na Luz. Kaya, ang sabi natin, lahat ba ng bagay magagawa ng Diyos? Ang sagot ng Biblia hindi. Sapagkat, may bagay sa darating, hindi ibig sabihin, yung darating na yun makakapagsinungaling ang Diyos. No. Hindi siya makapagsisinungaling. Bagay din yon, kapatid na Lord. It's a thing. It may be a thing of the past, it may be a thing of the present, and it may be a thing of the future. Kaya masasabi natin, hindi totoo na ang Diyos, magagawa niya lahat ng bagay. Hindi siya pwedeng magtalo-sira, hindi siya pwedeng magsinungaling, hindi siya pwede na magbago ng kanyang sarili, kapatid na Luz. Yan ang sinasabi sa Santiago 1:17. Ngayon, yung ibinigay kong paladuda kanina, gusto kong basahin mo, kapatid na Willie, yung 42. Sabi po sa aklat ni Job 42:2, nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang akala na mapipigil. Ayan. Ang may sabi nito si Job, kapatid na Luz, kapatid na Willie, no? At dapat nating i-consider yung konteksto nung sinabi ni Job. Ano? At alam mo, kapatid na Willie, nasa panahon sila rito ng Diyos na si Job at si ang Diyos nagpapalitan ng katwiran di ba? Kung babasahin mo yan, magmumula doon sa mga mas mabababang mga chapters ng Job. Nagpapalitan ng katwiran ang Diyos at saka si Job. Ngayon, meron pa nga mga pagkakataong si Job, nakakapagsalita siya nung out of his ignorance of what is happening to him, di ba? Meron siyang mga nasabi na hindi niya kasi alam kung ano nangyayari sa kanya di ba? Sa talatang 3 po, Brother Eddie. Basahin natin. Tuloy po natin ang basa. Sino itong nagkukubli ng payo na walang kaalaman? Kaya't aking sinambit na hindi ko nauunawa mga bagay
na totoong kagila-gilala sa akin na hindi ko nalalaman. Inaamin naman ni Job na meron siyang hindi nalalaman tungkol sa Diyos eh. Apo. Kaya kung sabihin man niya na lahat ng bagay magagawa ng Diyos, inaamin naman niya meron siyang hindi nauunaw at hindi siya nalalaman eh. Apo. Kung nabasa niya lang ang sulat ni Pablo, hindi niya sasabihin yan, di ba? Apo. Kaya lang, hindi pa sumusulat si Pablo noon. Malayo ang agwat nila 1,000 taon, kapatid na Willie, no? Apo. Si Pablo ang nagsabi na merong hindi magagawa ang Diyos. At yan ay ang magsinungaling. Inulit pa niya yan sa aklat ng Hebreo. Gusto ko basahin mo sa English, kapatid na Luz. 6:18 ng Hebrew. Ito ho. That by two immutable things in which it was impossible for God to lie. Imposibleng ang Diyos magsinungaling kapatid na Luz Imposible po talaga. And it is Paul who said the truth in the New Testament. Apo. I'm sorry na hindi inabutan ni Job ang aral na yan. Kaya nasabi ni Job, lahat ng bagay magagawa ng Diyos. Sabi niya, maaari niyang magawa, no? Sinabi niya yon out of his distress siguro, no? Ngayon, meron sinabing ginamit yung isa nating caller, yun daw nasa Jeremias, yung 32, kapatid na Willie. Opo. Pakibasa, sabi lang ng Diyos ganyan. 32 at 27. Narito ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat na tao. May anumang bagay-baga na totoong mahirap sa akin? Ayon. Meron bang bagay na totoong mahirap sa akin? Kinungklud ng nagbasa, magagawa niyan Diyos lahat ng bagay. Aba, ang tinutukoy diyan, yung mga bagay na ginagawa ng Diyos, walang mahirap sa kanyang gawin doon sa gusto niyang gawin kapatid na Luz di ba? Tama po yun. Tama po. Kagaya ng sinabi ng Panginoong Jesus. Di ba? Mapakahirap na ang mayaman makapasok sa langit. Mabuti pa yung kamelyo, magaang pa sa kanya ang pumasok sa butas ng karayon kaysa ang mayamay pumasok sa kaharian ng Diyos. Di ba? Sabi ng ating Panginoon, ano? Opo. Nag-aalinlangan ngayon ng mga apostol, sino pa ikakaya ang maliligtas? Di ba? Opo. Ano ngayon ang sabi ng ating Panginoon? Ito'y walang pangyayari sa tao, datapwat sa Diyos, ay hindi may pangyayari ito, sabi niya. Opo. Sapagkat ang hindi may mangyayari sa tao, mapangyayari ng Diyos. Pwedeng papasukin ng Diyos yung kamelyo sa butas ng karayong kahit meron pa siyang humps. Di ba? Opo. Kahit hindi hump lang, kundi humps pa, makakapasok yun. Yun ang ibig sabihin. Yung mahihirapan ng tao, hindi mahirap sa Diyos. Di ba, kapatid na Luz, ano? Ang tinutukoy dito sa Jeremias na mayroon bang anumang mahirap sa Diyos, yung mahirap sa tao ang tinutukoy niya, para sa Diyos, hindi mahirap. Tama po. Di ba? Pagka mahirap sa tao, hindi mahirap sa Diyos, yun ang ibig niya sabihin. Hindi ibig sabihin lahat na gagawin niya. O kung ganun kasi magiging filosofya natin, pagka mahirap sa tao, mahirap sa Diyos, hindi mahirap sa Diyos, no? Opo. Yung bang magsinungaling, mahirap ba sa tao? Hindi mahirap sa tao yun. Ang dali-dali sa tao nun, pero napakahirap nun, di mangyayari sa Diyos yun. Di ba, no? Sana naintindihan tayo ng ating mga tagapakinig. Ang bibigyan natin ng komento ay tungkol sa sinasabi ng Biblia na kaya bang gawin ng Diyos ang lahat at may mahirap ba sa kanyang gawin? Dapat muna nating unawain ang kalikasan ng Diyos. Ang Diyos ay banal. Hindi siya pwedeng gumawa ng laban sa kanyang salita at pangako. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at malakas siya at hindi mahina. Ang paggawa ng kasinungalingan ay kahinaan. Kaya nga, nagagawa ng tao dahil ang lahat ng mga tao ay mahina. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo na ang Diyos ay tapat, bawat tao ay sinungaling. Kaya hindi pwedeng gawing technical ang salita ng Diyos na lahat ng mga bagay ay kaya niyang gawin at walang mahirap para sa Kanya. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.